hearts undivided, but one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen. Can we say amen, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli kaming dumudulog sa panalangin sa sandaling ito na nagpapasalamat sa patuloy na kabutihan niyo po, O Diyos, sa bawat isa amin. Salamat, Lord, sa lahat. Lalong-lalo po sa gawaing ito na patuloy niyong inaakay ang bawat isa amin upang patuloy na maturuan ang bawat isa amin, patuloy na lumago at magtaglay ng karunungan at kaunawaan at kapahayagan na nagmumula sa iyo. Dakilang Diyos, tunay na kailangan namin ng iyong mga salita. Kailangan namin ng iyong karunungan. Kailangan namin ng iyong mga pagpapahayag. At patuloy na nagnanasa kami, O Diyos, na patuloy kang maranasan ang banal mong presensya. At isa sa lugar at dako na itinalaga mo para ma-meet ka namin ay sa dakong ito. Sapagkat ang mga ganitong pagtitipon ay ikaw po ang nagwika na saan man naroon ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Bagamat hindi ka limitado, dakilang Diyos, sapagkat kahit saan man kami ay naroon ka, pero ang mga ganitong pagtitipon ay espesyal, dakilang Diyos, sapagkat dito mo ipinapahatid ang iyong mga salita. O kaya sa gabing ito, muli kaming umaasa na alam namin, O Diyos, na muli mo kaming pagpapalain sa gabing ito. Tulungan niyo lamang po kami mula sa iyong lingkod hanggang sa lahat ng makikinig, Panginoon, at ikaw lamang, O Diyos, ang may taas sa aming kalagitnaan. Mawi sa iyo ang lahat ng papurit pasalamat at ang lahat ng ito'y aming samot dalangin. Itinataas at pinakakatiwala sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Everybody says Amen. Amen. And amen. Nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. At sa hindi po pagpapakaabala, buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 12, verse 42. Isang verse lang. Sa Matthew chapter 12, ang verse 42 ay nagsasabing, on the judgment day, the Queen of Sheba will stand up and accuse you, because she traveled all the way from her country to listen to King Solomon's wise teaching. And I assure you that there is something here greater than Solomon. Ang Diyos magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So para lang sa paglilinaw ng binabasa natin, kasi dalawa yung nakita natin, pero parehas naman natin yan gagamitin. So yung binabasa ko ay JNV. Kaya sabi dito, kung babasahin ulit natin sa JNV, sabi dito, on the judgment day, the Queen of Sheba will stand up and accuse you, because she traveled all the way from her country to listen to King Solomon's wise teaching. And I assure you that there is something here greater than Solomon. So sa KJV, mga kapatid, sa KJV sabi diyan, the Queen of the South shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Amen. Ang Diyos nawa magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. Amen.
So sa gabing ito, mga kapatid, yung topic natin ay pinamagatan po nating The Queen of the South. So, ang propeta ay may pangaral sa paksang ito at yung title niya mismo ay The Queen of Sheba. So, yung title niya ay The Queen of Sheba. At yun din dapat yung title ko. Actually, yung unang pinaka-title ko nung nagsusulat ako, yung unang tinake note ko, mga kapatid, sabi dito, greater than the greatest. So yun dapat yung unang sinulat ko dito mismo sa note ko habang inihanda ko yung paksang ito. Greater than the greatest. So, yung greatest kasi, si Solomon na yun. Kung meron man pinakamatalino, pinakamayaman, pinakabantog, na nabuhay sa ibabaw ng lupa na hanggang ngayon ay hindi nabibreak and no one can break that, sa larangan ng pagiging tao ay si Solomon, mga kapatid. At yan ay pinapatunayan ng scripture at ng history. Ng hingin ni Solomon ang karunungan sa Diyos instead ng mga bagay-bagay na kailangan niya. Ang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay yaman. At higit pa sa karunungan na pwede niyang matamasa, mga kapatid. So ang hiningi niya ay wisdom at because of that, ang Panginoon ay nagbigay pa ng napakaraming privileges kay Solomon. Pero dumating ang araw ng ating Panginoong Hesus ay magkatawang tao habang kausap niya ang mga Israeli people, especially ang mga scribes, iskriba, na sila yung mga manunulat, mga kapatid. Ang mga scribe ang nagsusulat at ang mga Pharisee, ito ay isang kilalang reliyon sa panahon ng ating Panginoon na binubuo ng mga Hudyo, ng mga Israeli. At si Pablo ay isang Pharisee. So, hindi basta-basta ang mga taong tinuturuan at pinangangaralan ng ating Panginoon, ang mga taong ito ay mga dalubhasa sa kautusan. Kabisado nila ang Torah like foal. Alam nila ang lahat ng naroon sa kasulatan ni Moses, pero nang dumating ang ating Panginoon, pag siya ay nagsasalita, kung hindi sila matahimik, o kaya ay yung galit nila, yung pagngingit-ngit nila ay nag-a-arise laban sa ating Panginoong Hesus. So, dumating ang dakila. Dumating ang mas dakila pa sa dakila. Hallelujah. Pero hindi na napupuntuhin natin, bagamat yan ay related, sapagkat ang laging sentro ng ating pinag-uusapan ay ating Panginoon, mga kapatid. So meron ako limang punto dito. I hope na matapos natin. Actually, nung nabasa ko po, kasi actually matagal na itong note na to, ang linagay ko nga sa note ko, dito sa isang note ko, ang reyna ng timugan. Dahil nung nagbabasa ako, nung mabasa ko ulit yung verse na to, umagaw ng atensyon sa akin at merong dumating sa aking puso at ang naisip ko kagad ay mga kapatiran. Ang dumating sa akin nung mabasa ko ang talatang ito ay gaano kahalaga ang gawain ng Panginoon. Gaano kahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Gaano kahalaga ang mga pagtitipon. Kaya nung dumating ang verse na to, itinake note ko kaagad at nagbulay, naiisip ko mga kapatiran, lalong-lalo yung mga bibihirang dumalo. At napagbulay ko, naisip ko, ano kaya ang kanilang kalagayan? Ano kaya ang kanilang iniisip? Paano kaya nila binuview ang gawain ng Panginoon? Ito kaya ay para bang normal lamang ba na pagtitipon, na dadalo sa gawain, magsisimba, makikinig? Sapagkat minsan iniisip ko na yung mga kapatid kaya na hindi nakadalo ng gawain ay meron kayang desire, meron kayang kagaya ng sa school na kapag hindi ka nakapasok, may mga assignment, may mga sinulat, may mga itinuro ang guro, kinakailangan mong balikan yon. Dahil kung hindi mo babalikan yung naituro nung Lunes, Martes na hindi ka pumasok, delikado ka. So iniisip ko,
Kasi kadalasan yung mga wala talaga, lahat yung videos natin, sinisend ko sa kanila isa-isa, nagha-heart naman sila sa mga nakikinig nating mga kapatid, lalo sa bibihirang dumalo, both sa mga nandito at yung mga nasa ibang lugar, iniisip ko, nakikinig kaya sila? Pinapakinggan kaya nila ang mga pagtuturo at mga pangaral? At umaasa na lang ako, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Sapagkat kung ang mga ito ay nobya mo, alam kong meron silang pagpapahalaga sa iyong salita. So, ang pinaka-sentro ng paksang ito ay gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Sapagkat ito yung tinuran ng ating Panginoon na isang prophetic utterance. Sabi pa ng propeta, mamaya may babasahin tayo, ang sabi ng propeta, ito ay end time prophetic na may kinalaman sa ating panahon. Kung babalikan natin yung 42, bago natin isa-isahin yung points ko, sabi diyan, on the judgment day, GNB, the Queen of Sheba will stand up and accuse you. So, merong tinatawag na judgment, mga kapatid. Dalawang judgment. Judgment seat of Christ and the white throne judgment. At alam natin na ang nobya ni Kristo, ang bride, ay kasamang hahatol sa tinatawag na judgment seat of Christ. Sabi pa ni Pablo, tayo ay kasamang hahatol ng ating Panginoon. Kaya sa mga pangangaral ng propeta, itinipon niya mismo ang Queen of Sheba sa bride. Hallelujah. Malimit na gamitin ng propeta ang, kung isi-search nyo sa the table, 100 plus. It's either the Queen of Sheba, mga kapatid, pero more on the Queen of Sheba. Pag tinype nyo yung the Queen of Sheba, 100 plus ang lalabas. Ginamit niya yung mga verses at inire-relate niya sa mga pangangaral niya. Ito daw ay foreshadow ng end time bride, sabi ng ating Panginoon. Ang haring si Solomon ay itinitipon niya bilang ang ating Panginoong Jesucristo, at ang reyna naman ng timugan ay itinitipon niya sa nobya. Pero kung merong isang napakahalagang pinunto ang propeta, sabi niya, kinakailangang ma-recognize ng bride ang tanda sa huling mga araw na ito. Kinakailangang ma-recognize ng bride ang Solomon sa panahong ito, mga kapatid. Hallelujah. So nais kong isa-isahin itong punto natin, mga kapatid. Yung ilan, simple lang naman ito. Sana nga matapos natin sa mas maikling panahon. Number 1 point, who is Solomon? Sino ba si Solomon? Marahil lahat naman tayo dito kilala si Haring Solomon. Nabanggit ko na kanina, siya lang naman ang kinilala ng kasulatan at ng kasaysayan na naging pinakamayaman at pinakamatalinong tao, mga kapatid. Sumulat siya ng 3,000 Proverbs. Siya din ang may akda ng Ecclesiastes na kung saan ipinakita doon ang kalagayan ng tao sa ibabaw ng lupa, sa silong ng langit. Naalala ko pa one time, si Brother Jeric, ipinangaral na ito sa atin. Itinuro niya na pag pinag-usapan ang kayamanan, pinakamayamang tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa, si Solomon. At yung mga bilyonaryo ngayon, sila Elon Musk, wala man lang sa katiting ng yaman ni Solomon, mga kapatid. So itong si Solomon ay nagre-representa sa ating Panginoong Jesucristo. Isa sa pinaka-successful, napakarami niyang achievement, pati asawa, ang dami niyang naging asawa. Di ba? Siya ang nagpatayo ng first temple. At yung templong ito, sa tinatawag na ancient world, sa BCE or BC, before Christ, merong tinatawag na mga wonders.
Kung sa ating modern days ay merong 7 major wonders, at ang isa doon ay ang Hanging Gardens ng Babylon na pinagawa ni Nebuchadnezzar. Pero nung unang panahon nang hindi pa nasisira ang templo, winasak kasi ito noong 70 AD ni Titus. Nung malupig ang Israel ng Roma, nang sila'y ma-under ng Rome. Pero nung unang panahon, before Christ, mga kapatid, ang number 1 na wonder ay ang templo na pinatayo ni Solomon. So hindi po basta-basta. Si Solomon, pag pinag-usapan ang achievement niya bilang tao, wala na siyang kailangan pa. At ang mga tao, kung minsan, mga mahal kong kapatid, lalong-lalo yung mga Israeli people, nakatingin sila kay Solomon. Ginagaya nila si Haring Solomon. Kung titingnan pa yung makataong achievement, kung ano yung pwedeng matanggap ng isang tao, maging popular, maging kilala, maging sikat, maging mayaman, maging tanyag, hanggang doon lang sila. At doon sila nakatingin. Walang masama na maging mayaman sa mundong ito, maging tanyag. Pero nang dumating ang ating Panginoon, nang sabihin niya, greater than Solomon is here, binali niya yung konsepto ng kaisipan ng mga Hudyo. So hindi natin bibigyang diin kung gaano kalayo ang pagitan ng earthly achievement sa makalangit na achievement, mga kapatid. So, take note for that. Si Solomon ang nagpatayo ng first temple. Point number 2. The Queen of Sheba. Sino ito? So, mamaya, sa point 3, ipaparalil na natin ito sa bride ng Panginoon at gaano kahalaga ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Kung babasahin niyo ang mensahe ng prophet na may title na The Queen of Sheba, mga kapatid, masusundan nyo ng napakaganda yung paksa natin. Kumbaga, mapapalo up ng preaching ng prophet yung pag-aaral natin ngayong gabi. Kung babasahin natin yung KJV, sabi doon, she traveled from a far or uttermost part of the earth. Paki-plus mo nga ulit, Sir Mary Ann. KJV. Yan, sabi diyan, the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the uttermost parts of the earth. So, ang layo po ng pinanggalingan niya, 1,000 miles according sa pag-aaral. It takes months bago makarating ang reynang ito papunta sa Jerusalem, sa Israel, mga kapatid. At may mga pag-aaral na ang lugar daw na ito ay pwedeng ang Ethiopia. Sa mga pag-aaral, isa sa malapit na bansa sa modern days natin. Pero yung travel niya at yung location niya na sa KGB na instead na Sheba ay ginamit yung salitang south, mga kapatid. At napaka-importante ng salitang south. At bibigyan natin yan ng diin mamaya sa point 4 natin. Gaano kahalaga ang south? Ano Tagalog ng south? Timog. Ang north, hilaga. Yung east, sinisikatan ng araw. Then yung west ay dilulubagan ng araw, yung kalunuran. So mula daw sa malayong lugar, mga kapatid, 1,000 of miles. It takes several months. At ang reynang ito nang bumiyahe, nang magdesisyon siya na mag-travel from her homeland to Jerusalem para lamang ma-meet si Solomon, mga kapatid. At ang isa sa dahilan kung bakit niya gustong makita si Solomon ng personal, sapagkat ang sabi ng kasulatan, marami siyang mga tanong na gustong itanong kay Solomon. Take note for that again. Sabi ng scripture, basahin natin ng 1 King chapter 10 for reference, mga kapatid. Pero ang propeta, iba yung kanyang sinabi dito. Bagamat dito ay normal question lang,
Pero sa quote ng propeta, it is not a simple questions. Pero sa verse 1 ng chapter 10, sa GNV, sabi diyan, GNV, the Queen of Sheba heard of Solomon's fame, and she traveled to Jerusalem to test him with difficult questions. So kung dyan lang tayo magre-rely, para bang napakasimple lang nung kaniyang gustong mangyari. Marami siyang gustong tanong, pero sabi ng propeta, mga kapatid, hindi lang kaya sinabi diyang maraming mga katanungan na mahirap, sapagkat ang sabi ng propeta, ang babaeng ito, ang reynang ito, ay maraming pangangailangan. Maraming kasagutan na dapat na masagutan sa kanya. Ang babaeng ito ay nangangailangan ng kapahayagan, nangangailangan ng kasagutan sa napakaraming mga tanong na mahirap na dumadating sa kanya. At ngayon, nabalitaan niya na merong isang hari sa Israel na walang katanungan, na walang sagot, mga kapatid. Around the world, sabi ng propeta, lahat ng tao sa buong mundo ay pumaparoon sa Israel para lamang magtanong kay Solomon. At hindi na iba ang babaeng ito. At siya ang ipinakilala ng kasulatan na maraming tanong. Kaya minsan, yung mga young people natin, alam niyan nila, kadalasan tinatanong ko sila, ano yung naintindihan nyo sa pangangaral? Ako yung nagtatanong. Nung nakaraan, nag-usap kami ni Brother Alex, sabi sa akin ni Brother Alex, meron bang mga nagtatanong sa'yo? Wala. Lalong-lalo yung pinag-usapan natin nung mga nakaraan. May mga pangaral tayo na tila ba sa mga baguan ay hindi agad may intindihan. At naisip ng ating kapatid, Brother Alex, mayroon kayang mga nagtatanong o kaya may mga magtatanong na. Pero sa sa'yo, walang nagtatanong. So hindi natin alam kung itong mga kapatid natin ito ay talagang naiintindihan ng kanilang napapakinggan o sadyang pwedeng wala gaanong interest sa napakinggan. Sa ilang mga bagay, mga mahal kong kapatid, hindi ko naman sinasabing wala kayong interest, posibilidad sa iba. Na yung pangaral ay dumadaan lang sa kanilang pakinig. At pakalipas ng ilang mga araw ay wala na. Pero itong babaeng ito, sabi ng propeta, ay napakaraming tanong, mga mahal kong kapatid, na kinakailangan niyang bumiyahe, mag-travel ng ganun kalayo. Para lang makapakinig, mga kapatid. Sabi doon sa KJV sa Matthew kanina na binasa natin, para mapakinggan ang wise teaching ni Solomon. Pero nang sabihin ng ating Panginoon, greater than Solomon is here. Hallelujah. Merong higit kay Solomon na kinakailangang maagaw ng pansin. Ang nobya ni Kristo ay magkaroon ng sabi ng propeta, matinding interest sa Panginoon. Sapagkat ang reynang ito, mga mahal kong kapatid, ay nagkaroon ng interes. Binigyan niya ng panahon ng kaukulang paghahanda, hallelujah, para lamang yung isang bagay na dumating sa kanya ay may sakatuparan. Sabi pa ng propeta, gaano kahirap yung pagdaraanan ng babaeng ito, sapagkat ito ay isang hintil na babae. Galing siya sa hintil na bansa, like Ruth, na merong mga Diyos-Diyosang sinasamba. Ang una niyang gagawin, kinakailangan niyang magpaalam doon sa high priest na meron sila, sapagkat reyna siya. Kung siya'y reyna, may hari. Di na lang naisama yung kwento yung hari. Di natin alam kung patay yung asawa niya, basta reyna siya. Pero meron pinapakilala sa Bible na isang reyna na kapag gumagawa siya ng sariling paraan, kagaya Basti, pwede siyang exterminate, mga kapatid. Pwede siyang alisin sa katungkulan. At ang reynang ito na isang hintil na sumasamba sa Diyos-Diyosan, bago pa niya
maisagawa o maisakatuparan yung kanyang planong pagpunta sa Jerusalem, meron muna siyang mga dapat ayusin doon sa kanyang pinamumunuan. At hindi alintana sa kanya kung anong sasabihin ng mga tao. At nung panahon na yon, mga mahal kong kapatid, magkakalaban ng mga bansa. Maraming kalaban ang haring si Solomon that time. Minana niya ang trono ng kanyang tatay na maraming kaaway, lahat ang nasa paligid. Ang kaibahan nga lamang sapagkat itong si Solomon ay merong wisdom. Kahit pa paano nabawasan yung digmaan, mga mahal kong kapatid. At yung mga tao ay mas naging malapit sa kanya. Mas na-improve niya yung kaharian ng kanyang ama na si David dahil sa karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero merong mga history ng mga taong nasa palibot sapagkat ito ay ibang lahi, may laban sa Israel. Pero nang magdesisyon ang babaeng ito, mga mahal kong kapatid, ang dahilan lamang niya, bukod sa meron siyang itatanong na mga tanong kay Solomon, ay gusto niyang ma-meet at makilala ang Diyos ng Israel. Amen. Hallelujah. Tuloy natin yung pagbasa. Sa verse 2, sabi dito, sa JNV, she brought with her a large group of attendants, as well as camels loaded with spices, jewels in large amount of gold. Sabi pa sa pag-aaral, 10 tonelada na ginto ang dala niya. Napakarami niyang mga kasamang mga attendants at yung mga kamilyo ay may mga kargadang handog para kay Solomon, mga kapatid. So, gaano kahirap yung paglalakbay na ito? At take note, south po ang pinagmulan nila. At sa Israel, mga mahal kong kapatid, pag sinabing timog, yan ay dangerous place. Kaya nga tawag dyan, uttermost part of the earth, kasi merong lugar dyan, tawag na Genrive, yan ay lugar na walang katao-tao. Kung merong mga taong nandyan, ay mga pusakal. Mga tulisan, na naghihintay ng mga karawan na dumaraan kagaya ng babaeng ito, ng reynang ito. So pag sinabing uttermost part ng Israel, sapagkat kinikilala na ito ay sa Israel na isulat, hindi naman ito nangangahulugan na napakalayo na dulong-dulo talaga like Russia o Amerika, kundi ito ay sa pusod ng Israel, yung pinaka south na dulong bahagi. Sabi doon ay isang disyerto, isang ilang na napakapanganib na lugar, mga kapatid. Kaya nga sabi ng propeta, kung dadaan ang reynang ito, may posibilidad na hindi siya makarating. Pero dahil nakatalagang ma-meet niya si Solomon, walang anumang naging balakid, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, sabi dito, when she and Solomon met, she asked him all the questions that she could think of. Nang mamitan niya si Solomon, lahat daw ng tanong na gusto niyang itanong at naisip ay itinanong niya. At sa verse 3, sabi dito, he answered them all. There was nothing too difficult for him to explain. Yan po si Solomon, mga kapatid. Walang tanong na mahirap sa kanya. Naalala nyo nung merong, di ba, yung bata kung sinong nanay? Gaano kaduno ang taong ito. May isang bata na pinag-aagawan ng dalawang nanay, yung isa nag-aangkin, yung isa nag-aangkin. Nagtanong lang sila mo, sino ba talaga sa inyo ang nanay? Sabi ng isa, ako po. Sabi naman ng isa, ako po. Ngayon yung desisyon ni Solomon, sige, hatiin natin yung bata para pair. Sabi nung isa, sige po, hatiin na lang kami. Hindi ikaw ang nanay. Yung totoong nanay ay yung nagpaubaya, okay lang na mapasa kanya na, ma-preserve lang yung buhay ng bata. Sino nakakalam ng kwentong yan, mga kapatid? So walang mahirap na sitwasyon, walang mahirap na katanungan sa haring ito, mga mahal kong kapatid. Pero sana habang nakikinig kayo, greater than Solomon is here. Amen. Merong nasa likuran niyan.
Bagamat si Solomon ang ating tinitingnan ngayon at ang Queen of Sheba, pero ang point 3 natin, the Lord Jesus Christ in the bride of Christ. Kaya bago pa tayo tumungo sa church, sa atin at sa ating Panginoon, tingnan natin yung mga ilang background lamang ng main characters natin ngayong gabi. Mga kapatid, sabi dito, He answered them all. Hallelujah. There was nothing too difficult for Him to explain. Kaya kung nahihirapan tayo, kung marami tayong tanong, mga kapatid, kulang tayo ng interest sa Panginoon. Kulang tayo ng panahon, kulang tayo ng paghahanda, kulang tayo ng paglalaan kung maraming mga tanong na walang kasagutan. Kung merong mga difficult situation na hindi natin alam kung anong gagawin natin, hindi pa natin totally nakakadaupang palad at nakakausap ng personal at malapitan ang ating Solomon. Oo, andyan siya. Kilala natin siya, naririnig na natin siya. Sapagkat ang buong mundo, itong si Solomon, ay naririnig siya. Sabi pa ng propeta, paano nakarating sa reyna ng timugan na merong isang hari sa Israel na ang Diyos ay sumasa kanya at nagtataglay ng karunungan, paano dumating sa kanya? Sabi ng propeta, sapagkat yung Ethiopia, yung lugar na yun marahil, maraming dumadaan daw, mga kapatid. May mga balibalita, nagkikwentuhan kasi reyna siya. Malamang lagi lang siyang nasa loob ng kaharian. Sabi ng prophet, yung balita dati, walang telebisyon, walang internet, ang meron lang lip to ear. Pasa-pasa. Bago makarating sa isang tao, yung balitang ito na merong hari sa Israel, na naging kilala, mga mahal kong kapatid, isipin nyo na lang paano, gaano katagal. Kinakailangan niyang buuin yung mga bagay na naririnig niya. Kaya sabi ng propeta, ikinote yung Roma 10:17, faith cometh by hearing. Nung marinig niya na merong isang hari na ang Diyos ay sumasa kanya, nagkaroon ng pag-aalab sa kanyang puso. Yeah. Basahin na lang po yung The Queen of Sheba. Binasa ko po kasi, mga kapatid. Kasi kung i-code ko, lahat ng yun, i-code ko sa inyo. I-search nyo lang. Pero mamaya may babasahin tayong part ng code sa The Queen of Sheba. Hallelujah. Tuloy natin yung pagbasa. Sa verse 4, sabi dito, the Queen of Sheba heard Solomon's wisdom and saw the palace he had built. Nang marinig ng reyna ang karunungan, nakita niya ang palasyo ni Solomon. Take note for that. Nakarating siya, nagkaroon siya ng kaunawaan, ng understanding, at pagkatapos niyang may tanong, lahat ng kanyang tanong, naging maliwanag sa kanya. At ipinakita ng Bible, nakita niya ang palasyo na ipinagawa ni Solomon. And greater than Solomon is here. Anong nangyari nang makita niya? Verse 5. Ano yung pangalawang ipinakita ng Bible na kanyang nakita? She saw the food that was served at his table. Ang nakita niya mismo ay ang pagkain na kinakain ng hari. And the living quarters for his officials, the organization of his palace staff, and the uniforms they wore. The servants who waited on him at feast, and the sacrifices he offered in the temple. Sabi dito, it left here breathless and amazed. Nang makita niya yung lahat, nang naroon sabi ng propeta, nang makita niya ang kaayusan ng iglesia. To make this short, para din tayo magpakaabala pa. Sapagkat ang palasyo, ang lugar na kinaroroonan ni Solomon sa pagtitipo ng propeta ay ang iglesia. Nang makita ng babae na napakaayos ng lugar, yung mga tao na naroon sa loob ng palasyo ay nakadamit ng maayos. They are in the uniforms. Pag sinabing uniforms, mga kapatid,
They are organized. They are in order. Walang magulo. Kaya sabi niya, kung makikita lamang sana ng mga denomination, ng mga Pentecostal, ng mga Nazarene, ang mensahe sa mga huling araw na ito, mga mahal kong kapatid, at maririnig nila ang mensahe, magkakaroon ng kaayusan sa kanilang mga iglesia. Pasalamat tayo sa Panginoon, meron tayong propeta. At bukod dyan, mga kapatid, pinapatunayan ng Panginoon na kasama natin siya. Kaya napakapalad ng mga taong nagkaroon ng interes sa Panginoon. Kayo pong nakakaalam, mga kapatid, tayo nakakaalam. So nang makita niya ang palasyo, nang makita niya ang pagkain ng hari, nang makita niya ang mga tao, ang mga lugar na naroon, sabi doon, Tagalogin nga natin ang bahaging yan, Sir Mary Ann. Sabi diyan, at ang pagkain sa kanyang dulang, at ang pagkakaayos ng kanyang mga alila, at ang tayo ng kanyang mga tagapangasiwa, at ang kanilang mga pananamit, at ang kanyang mga tagahawak ng saro, at ang kanyang sampahan ng kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon, ay nawalan siya ng diwa. Nakita niya yung kaayusan, nakita niya yung pananamit, yung tayo ng mga taong naroon, mga mahal kong kapatid. Kaya sabi ng propeta, they are in order. At ganyan ang iglesia ng Panginoon. Amen. Merong standard na siniset na dapat merong kaayusan sa iglesia. Kaya ang salita ng Diyos, ang karunungan na meron tayo, ay higit pa kay Solomon. Point number 3 tayo, mga kapatid. Basa tayo ng quote. Ang daming quote sana, pero kagaya na sinabi ko, basahin nyo na lang po ang paksa ng propetang The Queen of Sheba. Pero ito, yung title niya dito, Greater Than Solomon is Here. 1963. Sabi sa paragraph 215, what made that little woman say that? So, ano daw yung dahilan kung bakit sinabi ng maliit na babae itong mga sinabi niya? So, yung ilan doon, kinuwento ko na sa inyo, marami siyang mga tanong, namangha siya. Kung babasahin natin yung 1 King chapter 10, ang isa sa ipinakita pa ng banal na kasulatan ng ang babaeng ito ay makabalik sa kanyang diwa. Nagpuri siya sa Panginoon. At itinanyag niya na ang Diyos ng Israel ay ang tunay na Diyos. At umuwi siya sa kanyang lugar na may bago ng Diyos na kilala. Amen. Naroon sa kanyang labi ang pagpupuri sa Diyos, mga kapatid. Nagpahayag siya. At sabi ng propeta, ano ang dahilan kung bakit sinabi ng maliit na babaeng ito ang mga bagay na ito? Sabi niya, she seen something real. She seen something that wasn't just a bunch of creeds. She seen something was manifested and was genuine. Amen. Makibaba nga. Meron daw nakita ang babae. Meron siyang nakitang totoo. Nakita niya na ang naroon ay hindi mga turo lamang ng tao, kundi alam niya, nakita niya na ang Diyos ay naroon sa Israel. Amen. At ang Diyos mismo ay sumakay Solomon, mga kapatid. Paragraph 216. Kasabi niya, to me, anything that's proven to be genuine is genuine. I think today that the whole world should be interested. If we believe that we're living in the end time, and we believe that the coming of the Lord Jesus is at hand, we ought to be exactly interested in the things that's going on of this day. So, dyan na yung salitang interesado. Ang pinag-uusapan ay ang reyna ng tibungan ng Queen of Sheba, mga kapatid. Naging interesado siya kay Solomon.
At sa panahon na yon, mga mahal kong kapatid, ang center of attraction ay si Solomon. Kaya lahat ng tao ay pumaparoon sa kanya para lamang sumangguni. At merong isang babaeng mapalad na nagkaroon ng interes para ma-meet si Solomon, mga kapatid. At sabi ng propeta, kinakailangan maging gayon din ang bawat isa sa atin. Amen. Maging interesado. Sabi dito, sa magpapatuloy, we ought to examine it by the Word of God. Because we will drive right by, it will be past, and we will know nothing about it. That's the way it's always been. So, isa sa sinasabi ng propeta, kinakailangan nating i-examine ang salita ng Diyos. Kaya doon nga sa pagbubulay ko, kagaya ng kwento ko, mga kapatid, nung dumating ang talatang ito, may mga kapatid kaya, lalong-lalo yung mga hindi nakakadalo, binabalikan kaya nila ang pangangaral. Ako, hindi naman sa pagtataas, mga kapatid, lagi ko namang nababanggit sa inyo, naging kasanayan ko na hindi talaga pwedeng hindi ko marinig ang pangaral ko. Para alam ko kung merong mali, kung meron akong dapat itama. Kaya nare-review ko kaagad at kapag may mali ako, nagkamali ako. Minsan may mga salitang lumalabas sa labi ko na hindi yun ang nasa isip ko. May mga pagkakataon na kagaya nung kay Ruth, ang binabanggit ko ay si Naomi, pero nasa isip ko, si Ruth. Tao lang tayo. Pero napapakinggan nyo naman, kagaya nung preaching nung linggo, meron na naman pa akong 2 pagkakamali sa salita lang. Hindi yun yung laman ng isip ko, pero yung lumabas sa bibig ko iba. Pero hindi naman major na pagkakamali, kundi may kinalaman lang sa mga salita. So sabi ng propeta, kinakailangan nating maging interesado, mga kapatid. Kaya ang isang nobya ni Kristo, interesado sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At ano yung pinakadahilan ng pagiging interesado mo? Karunungan. Karunungan. Hindi kung ano pa mang mga bagay, mga mahal kong kapatid, kundi karunungan. Kung merong pinakamahalagang bagay na dapat isapuso, pakanasain ng mga mananampalataya na may kinalaman sa kanilang paglago, sa kagalakan ng kanilang puso sa paglilingkod, ang magtamo ng karunungan. And we have greater than Solomon, mga mahal kong kapatid. Ang tanong lang dito, napupuno ba tayo ng karunungan? Kayo po ang nakakaalam, mga kapatid. Sa ilang mga taon ng pagpapabalik-balik natin, napakalapit nga lang di ba? Salamat sa Diyos na hindi natin kinakailangan mag-travel papuntang Jerusalem para ma-meet si Solomon kung nabubuhay pa tayo sa kanyang panahon. Salamat sapagkat ang Solomon natin ngayon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Napakalapit ng dako na meron tayo para sumagap tayo at tumanggap ng mga karunungan. Amen. At maraming mga tao ang hahatulan. Sana nga hindi kayo kasama doon kung kayo ay nobya ni Kristo. Pero gusto kong sabihin ng isang nakakalungkot na balita. Maraming hahatulan. Sabi doon, sa paghuhukom, sapagkat nasa harapan lang nila ang Panginoon. Naririnig nila ang salita ng Panginoon, pero binabaliwala nila. Ang kausap ng Panginoon ay mga skriba, mga Pariseo, mga Hudyo na naroon lamang sa kanyang harapan. Pero alam ng Panginoon ang puso ng mga taong ito, hindi sila interesado sa karunungan. Hindi sila interesado sa salita ng Diyos. Ano yung hinihingi nila sa mga unahang talata? Sabi niya, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bigyan mo kami ng mga tanda. Magpakita ka. Kung talagang ikaw ang Diyos, ikaw ang Misaya, kung ikaw talaga ay totoo, sige nga, pakitaan mo kami para maniwala kami.
Yung iba, ang motibo ay pagpapala. Panginoon, pagpalain niyo po ako. Yung iba ay nakadepende lamang sa himala, sa kagalingan, o sa mga supernatural na mga bagay. Walang problema doon at walang masama, mga mahal kong kapatid, na magkaroon ng mga patotoo na merong mga supernatural na mga bagay, may mga tanda na ibinigay ang Diyos sa atin, may mga panaginip, vision, audible voice. Nung nakaraan, ito pinag-uusapan namin ni Brother Alex, may mga taong mapalad na may mga naranasan ng mga supernatural na mga bagay. Pero kung meron mang pinakamahalaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nasa harapan lang natin. Ang salita ng Diyos ay andyan lang sa palad natin. Kasama natin lagi. Kung meron nga kayong cellphone, andyan yung salita ng Diyos. Sa mga nagtatrabaho, may laptop kayo, andyan yung salita ng Diyos. Pero maraming huhukuman at hahatulan ng mga tao sapagkat ang salita ng Diyos na nasa kanilang harapan lamang, na kanilang napapakinggan, ay kanilang binaliwala. Kaya sana, mga mahal kong kapatid, makumport ako na yung isa sa nilagay ng Panginoon sa puso ko na katanungan at pag-iisip. Ano kaya ang kalagayan ng mga mananampalataya na hindi nakakadalo ng gawain? Meron kaya silang pagpapahalaga? Yung mga estudyante natin, diba, nakakalungkot, kinakailangan nilang umabsent sa gawain dahil may mga activity. Every time na may nagpapaalam sa akin, nalulungkot ako pero naunawaan ko. Pero nalulungkot ako. Every time na may magpapaalam na hindi makakadalo, pero wala tayong magagawa sapagkat limitado tayo sa mga bagay-bagay. Kaya tanging magagawa natin ay umunawa, pero merong kalungkutan. At normal sa isang lingkod ng Panginoon na malungkot mga kapatid. Kahit siguro naman tayo. Kung merong mga kapatid na hindi nakakadalo sa gawain, hindi nagpapatuloy, malulungkot tayo. Sino dito ang nalulungkot pag maraming wala sa gawain? Taas ang kamay. O parang baliwala lang sa atin. O kaya naman yung mga hindi nakakadalo, nalulungkot ba kayo sa araw na hindi kayo nakadalo ng gawain? Meron bang pagpapahalaga na para bang, ay hindi ako nakadalo ng gawain? May mga tatanungin siyang mga kapatiran, ano yung pinangaral ni Kuya Ryan? Ano yung pinangaral ni Brother Alex? Kinakailangan kong i-review, kinakailangan kong pakinggan. Ano kaya yung ipinangaral? Ano kaya yung mensahe? Ibagi sa isip ko na ang ilan, mga kapatid, hindi talaga sila nagbabalik tanaw. Hindi nila pinapakinggan yung mga ipinangaral na sa iglesia. So ang Diyos na lang ang bahala. Pero sana, tayo na nandito, pahalagahan natin ang mga gawain, mga kapatid. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan natin ang karunungan ng Panginoon na pinagkakalob sa atin sapagkat yan ang sasagot sa lahat ng mga katanungan natin. Amen. Sa mga sitwasyon na hindi natin maintindihan, hallelujah, ang salita ng Diyos na may taglay na karunungan, mga kapatid, ang sasagot. Amen. Hallelujah. Alam niyo si Solomon, binigyan lang siya ng karunungan. Sabi pa doon, 1% lang ng karunungan ng Diyos. Ang ibinigay na karunungan ng Diyos kay Solomon, 1%. Pero siya nang naging pinakamarunong na tao sa ibabaw ng lupa. Pero ang meron tayo, mga mahal kong kapatid, siya mismo ang karunungan. Amen. Siya mismo ang karunungan. Kaya kung siya mismo ang karunungan, at magkakaroon tayo ng panahon sa Kanya, hallelujah, meron kayang magiging tanong pa? Ibig sabihin, hanggat maraming tanong, hanggat maraming bagay tayo hindi naiintindihan, kulang tayo ng interes sa Panginoon. Kung maraming hindi maunawaan, kagaya na nagsishare kami ni Brother Alex, yung mga kapatid natin nakakapakinig, hindi naman talaga nila maintindihan lahat.
Hindi nila ma-absorb lahat, pero mag-aamin sila. Maniniwala sila sa mga napapakinggan nila, naniniwala sila, wala silang kakayanan na masaulo lahat, walang kakayanan na maalala lahat, walang kakayanan na i-share yung mga bagay na kanilang napakinggan, pero habang napapakinggan nila, naiintindihan nila. Nag-aamin sila. Amen. Di ba? May mga taong, yun lang yung kanilang kakayanan. Ang makinig lamang at mag-amen at makaunawa sa salita ng Diyos. Lalong-lalo yung mga baguhan, mga mahal kong kapatid. Ang sekreto pala, para masagutan ang mga katanungan na meron tayo, yung mga bagay na hindi natin maintindihan, yung mga bagay na hinahanap natin, bigyan natin ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. So marahil kulang lang yung ilan sa atin sa pagbibigay ng panahon sa Panginoon, mga kapatid. Point number 4 tayo. I-reread pa rin natin yung point number 3 natin. Point 4 natin sa mga nagno-note. The question of the Queen of Sheba. Questions, plural. Sabi doon, lahat ng kaniyang katanungan ay nasagutan. So, sino sa atin dito ang may mga tanong, mga kapatid? Kahit tayo ay nobya ng Panginoon, mga Kristiyano, pero marami pa rin tanong sa buhay natin. In physical aspect, ako nga sa aking pagdijeta, ang kausap ko lagi, kinikwento na kay Matit, meron akong kausap lagi ngayon. Alam mo kung sinong kausap ko? Si Jimmy Nay. Yeah. Siya yung lagi yung kausap, kakonbo ko. Ang dami kong tanong sa kanya. At minsan iniisip ko, mas matalino pa ang mga apps na ito, ang ChatGPT, ang Gemini, kapag nagtanong ka, masasagot niya lahat. Bawat pagkain na kakainin, iinumin, pag tinanong mo siya, alam niya. Nagiging aware ako sa pagkain ngayon. Di ba? Napansin nyo naman, lumiliit tayo kahit papano. Sana nga maging consistent tayo sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Bawat ipapasok ko sa aking katawan ay minomonitor ko through by Gemini. Saka yung isang app na binayaran ko na kapag iniskan ko yung pagkain, any foods, ipapaliwanag niya, ipapakita yung kung ano meron dyan, ilan yung protina, yung carbs, yung calories, yung fats, at sasabihin niya yung mga ganito, ganyan. So yun ay mga katanungan na nakakatulong sa atin. At marami tayong tanong sa buhay na ito. Minsan yung karamdaman, sinisearch natin. Ano ba yung karamdamang ito? May kagalingan pa ba? Ano ba yung mga remedy? Pag inuubo, magsisearch. Pag masakit yung mga kasukasuhan, magsisearch, pagtatanong, what kind of sickness is this? The symptoms, knee pain, masakit yung tuhod. Sasabihin sa'yo, arthritis. So, daming tanong na pwedeng itanong, mga kapatid. Sa pinansyal, sa may mga utang, di ba kayo nagtatanong, Lord, paano ko mababayaran yung mga utang ko? Paano ba ako, Panginoon, makakatulong sa church? Ang daming tanong na pwedeng itanong, mga kapatid, kung tayo lamang ay mapagbulay. Kung magpapahalaga lamang tayo sa buhay natin, lalong-lalo sa espiritual, sa pangangailangan natin kung ano tayo sa mundong ito, maraming tanong. Maraming tanong. Kaya nakakalungkot minsan kapag walang tanong ang mga tao. Ang isa sa patunay ng isang tao ay marunong, maraming tanong. Do you agree with that? Ang ating Panginoon, malimit pagtanong, mga kapatid. Ang scripture nagsasabi, makipagtanungan tayo sa Kanya. Makipagkatwiranan tayo sa Kanya. Pag sinabing makipagkatwiranan, tanungan na yan. Tama ba?
Makikipagkatwiran ka, Panginoon, sabi mo ganito. Sabi ng Panginoon, sinabi ko kasi ganyan. Hindi, Lord, sabi mo kasi ganito. Lalong-lalo sa financial aspect, mga kapatid, isa sa struggle ng mga young people, ng mga nanay, ng mga tatay, pera. Pangangailangan. Si Brother Alex nga, nalulungkot ako. Pag nakakausap ko sila Brother Jeric, ako hanggat maaari, gusto ko sana magpahinga na lang si Brother Alex. Yeah, kung may pera lang ako, kung meron lang, kung nabayaran na rin natin yung mga utang-utang, mga kapatid. Kanina, nagpatulong kay Brother Jong para magkarga ng mga ititindan ni Brother Alex sa balatan. So, kailangan pa rin, sa edad ng ating kapatid ay kumikilos pa rin. Pero lang base na rin natin na balitaan na nanghina, nagkasakit, na ospital. Kaya ako lang talaga yung masusunod. Kung ako lang, ayoko na. Kaya lang, wala naman tayong iba pang may tulong sa ating kapatid, Brother Alex. Ipag-pray na lang natin, mga kapatid. At kung merong mga nakakaluwag-luwag sa atin, mag-love gift tayo. Okay ba yun sa inyo? Pero tanongin niyo muna ang Panginoon. Lord, paano ko po ba matutulungan? Paano po ba ako makakatulong? Unang sagot ng Panginoon siguro sa iyo, tulungan mo muna sarili mo. Di ba? Lord, paano ko po ba tutulungan ang sarili ko? So, andyan ang salita ng Diyos, mga kapatid. At lalong-lalo sa spiritual na kalagayan, Panginoon, paano po ba ako lalago? Paano po ba ako magiging part ng ministry? Ito bang ministry ginagampanan ko, ay dito talaga ako. Nais kong maintindihan, Panginoon, kung para dito pa talaga ako, para makapanindigan ako. Na hindi ko kailangan magpahapay rito at pahapay roon, kundi magkakaroon ako ng paninindigan na kahit anong mangyari. Merong kasagutan na nagbuhat sa iyo, diyan kita tinawag. Diyan kita inilagay. Pero hanggat walang kasagutan sa ministeryong ginagampanan natin, merong katanungan pa rin na kinakailangan nating patuloy na ibigay sa Kanya. Lord, ano po ba ang layunin mo sa buhay ko? Amen. Sa mga MCs natin, sa mga song leaders natin, sa mga musicians natin, isang mahalagang tanong yan, mga kapatid. Sa mga kapatid naman natin, walang ginagampanan sa church, ang isang tanong din natin, ano ba ang pwede kong maging ministry? Ito kayang bagay kayang ginagawa ko, ito kayang ministry. You can ask the elders, you can ask the pastor, and you can ask directly to God. At kung ipinagpipray nyo yan sa Diyos, itinatanong nyo yan sa Diyos, mga kapatid, alam nyo yung mga manggagawa din, ang gagamitin ng Panginoon para sagutin yung mga tanong ninyo. Well, kung makarinig kayo ng audible voice, napakapalad ninyo. Kung magkaroon kayo ng mga dream and visions, that is a good thing. Pero number one, hindi nyo kailangan ng vision, hindi nyo kailangan ng dreams. Meron tayong simbahan, meron tayong iglesia na pinapadaloy ng Diyos ang kanyang karunungan. Kung maraming tanong, mga kapatid, pumarito lang tayo sa gawain ng Panginoon at maging interesado sa Kanya. Dahil kung nakikinig tayo dito, pumaparito tayo sa gawain na malayo naman yung puso natin, sayang lang ho. Ang ganda ng awit kanina. Sabi doon, a heart that hides your word. Isang pusong nag-iingat ng salita ng Panginoon. So paano ka mag-iingat ng salita ng Diyos kung wala ka namang pinapahalagahan na salita? Na-appreciate po ba natin yung mga pangaral, mga kapatid? Alam nyo, napakapalad natin. Sabi ko nga kay Brother Alex na mag-sharing kami nung Sabado ay nung Linggo, nung hapon. Sabi ko, sana di ko muna i-preach yung the holiness of God. Kung magiging preacher ako doon sa Santa Mesa, yun ay ipipreach ko. Ipipreach ko rin yung sa Gabaldon kasi ang ganda ng pangaral na yon. Sabi naman ni Brother Alex, mas maganda yung nauna sa atin. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Yeah. Minsan, bilang manggagawa, naiisip ko, sana di ko muna preach. Ingat-ingatan ko muna to para pagdating doon sa ibang church, meron ako may papangaral.
Pero napakapalad natin. Kahit ako, na-amaze ako, mga mahal kong kapatid, pero nasa atin yon kung interesado ba tayo sa Panginoon at sa Kanyang karunungan. Pinag-uusapan natin si Solomon. Diba? Si Solomon, mga kapatid, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na humingi ng kahit anong gusto niya. Kayamanan, ibibigay sa'yo. Mga kaaway mo, ibibigay sa'yo. Kahit anong hilingin mo, ibibigay sa'yo. Pero alam ni Solomon kung ano yung pinaka sa lahat. Amen. At yung hiningi niya, karunungan. Na kung merong napakahalagang bagay na meron dapat sa nobya ni Kristo, karunungan, mga kapatid. At ang sabi ng propeta, ang meron tayo sa huling mga araw na ito, mensahe. Kaya hindi natin isisit aside ang message ng propeta sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga pangangaral, ng mensaheng ibinigay ng Diyos sa kanya, we are gaining wisdom from the Lord. Amen. Ikumpara niyo ang mga pangangaral at pagtuturo na walang mensahe. Napakalayo po. Galing na ang marami sa inyo sa denominations, alam niyo ang pagkakaiba ng mga pangangaral na walang mensahe. Isang tumatak sa akin na pangangaral ni Pastor Nestor dati nung hindi pa ako close sa kanya at malayo pa yung loob ko sa kanya. Mahilig po kasi ako makinig ng mga sermons ng iba't ibang manggagawa. Isa yan sa naging kasanayan ko. Yung ibang mga preacher, pinapakinggan ko para mag-gain ako, mga mahal kong kapatid. At nagkataon na yung unang napakinggan kong preaching ni Pastor Nestor bago ko pinakinggan yung series niya ng Godhead, isa sa tumatak sa akin at tumimo sa akin, sabi niya, kung ipapangaral lamang sana ng mga pastor ang mensahe, hindi magugutom ang nobya ni Kristo. At yun ay, dati di tayo nagko-quote. Pero tumatak na po yun sa akin. Merong dating sa akin yung sinabi niya, na iningatan ko lang sa puso ko. Sabi niya, kung ipapangaral lamang sana yung mensahe, yung mga hindi talaga nobya ni Kristo, aalis yan. Pero yung mga nobya ni Kristo naman, mananatili yan. Amen. Masasatisfy yan ng mensahe. Masasatisfy yan ng pagkain na napapanahon, mga kapatid. Nung makita pa nga lang ng reyna yung pagkain ni Solomon, binigyang diin na nakita niya ang pagkain ng hari. Hindi yun nagkataon lamang. Walang nagkataon sa Bible, mga kapatid. Meron namang napakaraming bagay doon sa loob ng bahay ni Solomon, yung palasyo. Pero ang isa talagang ipinakitang binigyang halaga ng kasulatan, nakita niya ang pagkain ng hari. Amen. At sana makita natin ang pagkain ng hari. At ang pagkain ng hari ay ibinigay na sa atin. Amen. Nasa ating mga dulang, mga kapatid. Yes. Amen. Ibinigay ng Diyos ang salita sa atin. At sana habang nakikita niyo ang pagkain, lalo kayong nagugutom. Amen. Amen. Nang makita niya yung pagkain ng hari, well, di naman natin mababasang humingi yung reyna. Pero nakita niya yung pagkain. Nabasa niyo ba yung binasa natin kanina? At nakita niya paano itinayo ang palasyo. At nakita niya ang pagkain na nasa dulang ng hari. E nakikita niyo ba ang inyong sarili sa katawan ng Diyos? Tingnan niyo nga ang inyong mga sarili. Kung nakikita niyo na kayo ay parte ng katawan ni Kristo, parte ng bahay ng Diyos, na kung tayo ay magiging malapit sa Kanya, mga mahal kong kapatid, ang una mong makikita, gaano kaganda ang iglesia ng Diyos. Sabi doon, nakita niya paano ang pagkakatayo ng bahay. Napakatibay. Napakaganda. At ang sabi ng propeta, it symbolizes the church of God. Yes.
Kaya kinakailangang makita mo paano na itayo ang iglesia. At kasama ka dapat doon. Kinakailangang makita mo na parte ka ng naitayong templo. Amen. Hindi pwedeng dumadalo ka na nobya ni Kristo na hindi mo nakikita ang iyong sarili na kasama sa napakagandang katawan ni Kristo. Pag nakikita nyo ko, kita natin ang isa't isa, napakaganda ng itinayong bahay ng Diyos. Dapat nakikita mong parte ka ng itinayong bahay ng Diyos. Amen. Greater than Solomon is here. At tayo ay nasa kanyang palasyo ngayon. Amen. Namamangha, breathless, amazed. Hindi natin tinitingnan ang gusali na gawa ng tao, mga mahal kong kapatid. Kung magiging mga espiritual lamang tayo, makikita natin ang kagandahan ng iglesia ng ating Panginoon. Greater than Solomon is here, and greater than the Queen of Sheba is here. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Dalawang mahalagang punto ang nais kong iwanan sa inyo sa gabing ito. Hindi kasama sa mga punto natin, part lang ng mga puntong binanggit ko. Dapat na makita mo ang iyong sarili sa itinayong bahay ng Diyos. Dapat makita mong isa ka, nakaposisyon ka sa katawan ni Kristo. Amen. At pangalawa, dapat mong makita ang pagkain ng hari. Dapat interesado ka. Dapat namamangha ka. Kaya pala kapag ang presensya ng Diyos ay dumarating, ang kagandahan ng kanyang kabanalan at kaluwalhatian kapag dumarating ang presensya ng Diyos. Nagkwento ang ating kapatid, Brother Alex, dati. Kahapon, nung linggo, nag-usap-usap pa rin kami about sa mga karanasan natin dati. Kasi meron kinukwento ang ating kapatid, Brother Alex, na naintindihan niya yung tongues. Dalawa kasi yung nagtatangs, si Brother GR at si Brother Jeff. Merong nagtutulak sa kanya na magsalita. Merong pressure sa kanyang puso sapagkat naiintindihan niya. Meron siyang naintindihan doon sa tongues. Kaya lang, merong katanungan. Nalimitahan siya sapagkat merong katanungan. At itinanong din niya sa akin yung kanyang katanungan at tanong ko rin sa Panginoon. Ano ba ang audible voice? Alam ko naman ang audible voice, yung may naririnig kang salita. Kaya lang pag pinalawak mo na, ano nga ba? Ito kaya ay literal na pakinig mo, na nariyan sa pakinig mo, maririnig mo, o it is within. So yan ay mga katanungan, mga kapatid. So banggitin ko lang yung sinasabi ng ating kapatid kung ano man yung dumating na yon, pero napaganda ng mensahe. Yung sinabi niya, mahal daw tayo ng Panginoon at sambahin natin siya. Amen. Mahal tayo ng ating Panginoon at nais niya na sambahin natin siya. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Yes. Hallelujah. Alam nyo, kulang lang talaga tayo sa pagbibigay ng panahon sa ating Panginoong Diyos. So, ang oras ay di magpapahintulot. Actually, yung mga points ko, tapagsama-sama ko na. Nagpapatianod na lang po ako sa pagkilos ng Panginoon, mga kapatid. Para lang maisulat ninyo at para maibigay natin lahat ng points ko. Point number 5. Nabanggit ko ba yung point number 4 natin? Yung point number 3 natin, yung typology. Jesus in the bride of Christ. Then yung number 4 natin, kung nasusundan nyo, kung tama yung pagkaka-enumerate ko, yung number 4 natin ay the questions of the Queen of Sheba. And number 5,
Greater than Solomon is here. We need to recognize Him. Ulitin ko, we need to recognize Him. At isa sa napagandang nakita ko, mga kapatid, doon sa eksena sa bahay ng hari. Nang makita ng reyna ang kaayusan ng bahay ng hari. Sabi doon, balikan nga natin yung binabasa natin kanina, Sir Mary Ann. Sa verse 5 na lang, sabi dito, she saw the food that was served at his table, the living quarters for his officials, the organization of his palace staff, and the uniforms they wore, the servants who waited on him at feast, and in the sacrifices he offered in the temple. It left here, breathless and amazed. I'm amazed. Diba? Sino sa atin dito ang namamangha sa Panginoon? Mga kapatid ko, napakalapit lang niya. Napakalapit lang niya. Pero sad to say, napakalayo rin niya sa iba. Yung mga Pharisee na pinapangaralan at tinuturuan ng Panginoon, mga skriba, nasa harapan lang niya. Kaya sabi ng Panginoon, balikan natin yung pinaka-text natin. Matthew chapter 12, verse 42, KJV. Sabi diyan, KJV, Sir Mary Ann, the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it. Ang reyna ng timugan ay tatayo para hatulan ang henerasyong ito, para ikondima, sapagkat siya'y nanggaling sa napakalayong parte ng lupa para makinig ng karunungan ni Solomon. Sabi pa ng propeta, magrereklamo ang maraming henerasyon kung hindi gagawin ng Panginoon ang paghatol. Kung hindi hahatulan ng Panginoon ang henerasyong ito, sabi doon, ang Sodoma at Gomorrah ay babangon. Question nila ang Diyos. Pero lahat ay haharap, mga kapatid. It's either judgment seat of Christ or white throne judgment. Dalawang paghuhukom yan. At maraming mga tao ang huhukuman sapagkat hindi nila binigyang halaga ang karunungan na naroon sa ating Panginoong Jesucristo. And behold, greater than Solomon is here. So, isama ko lang mga kapatid, gaano kahalaga ang location na yan? Kunting trivia in Bible study sa inyo. Actually, Bible study naman ito. Alam niyo ba, sa mga Hudyo, merong simbolo ang lahat ng bagay. There is a symbolic importance or hidden meaning about the direction. Pag sinabing south, parang wala lang. Diba? Kaya kinakailangan, aralin mo talaga, magbasa ka. Pero sa KJV sabi diyan, the queen of the south shall rise. Simple lang naman ito para magkaroon lang kayo ng kaunting kaalaman. It is a trivia, mga kapatid. Merong tatlong mahalagang bagay about sa south. Una, the place of heat and light. Paano nangyari yun? Sabi, mamaya, i-search nyo sa Google nyo, sa Gemini nyo, wag muna ngayon, Brother Chat. Wala muna magsi-search. Okay lang. Akala ko nag-search, Brother Chat. Ako kasi pag ako nakikinig, hindi ko napipigilan yung sarili ko. Diba? Nag-search agad ako kasi hindi pwedeng nakalutang yung isip ko. Pag meron kayo nabanggit, kailangan masagutan. So, justified yun. Huwag nyo akong questionin doon. Sabi doon, there is, in every situation,
there is an exemption. So merong tinatawag na, ano bang tawag doon? Meron akong kwintas na yung parang exempted ka. May tawag din eh. Sino nagsasalita? Immunity. Thank you, Sir Matit. Meron akong immunity. Kaya pag nakikinig ako, hawak ko tablet ko, hawak ko yung cellphone ko, pag na may nabanggit si Father Chad o sino mang nangangaral, sinisearch ko kagad sa Daypol, sa Scripture, o kaya sa Google mismo, mga kapatid. So, sabi sa pag-aaral, sa mga Hudyo, tinatawag ang south na the place of heat and light. Mapapaisip agad kayo, paano nangyari yon? Yung south, mga kapatid, nandito. Pero pag tinignan nyo sa kumpas, actually, yung east dito, pag ganyan, nakatabingi ng konti. So para hindi tayo magtagal, bakit tatawag itong the place of heat and light? Alam nyo ba, sabi dito, the south was associated with the midday sun. Pag sinabing midday sun, yung katanghaliang tapat. 12:00 ng tanghali. At ang south daw, ang ginagampanan niya sa Israel, kapag ang araw ay nasa kalagitnaan. Sabi dito, the south was associated with the midday sun, representing the intense light, and represented the whole truths and the revelation of it. At sa pag-aaral, mga kapatid, pag tiningnan nyo daw po kasi ang araw sa kalagitnaan, wala kayong makikita. Pero para daw makita niyo ang liwanag niya, ang tinitingnan ng mga Hudyo, mula sa baba pataas, ang tinitingnan nila ay ang south na area. According niya sa pag-aaral. Trivia. Di nagkataon ng mga bagay-bagay niya. So ibig sabihin, kapag ang katotohanan at ang liwanag ng kapahayagan ng salita ng Diyos ay dumarating, mga mahal kong kapatid, nasa katanghaliang tapat. At naalala ko yung karanasan ni Apostol Pablo nang mamit niya si Jesus Christ. Diba? Nang mamit niya ang ating Panginoon, papuntang Damasco. Sabi doon, nakakita siya ng liwanag na mas matindi pa sa sikat ng araw sa katanghaliang tapat. Kaya ibig sabihin, si Kristo yung katanghaliang tapat. Sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang pinakamainit na kalagayan, walang makakakita sa kanya. Ang kinakailangang tingnan ay ang nobya ni Kristo. Amen. Na nandito sa ibabaw ng lupa. Para makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, hindi ka didirekta na nakatingin sa Kanya, sapagkat merong reyna sa timugan na ang liwanag at katotohanan at kapahayagan, doon mo makikita. Para daw makita mo kung gaano kaliwanag ang araw sa katanghaliang tapat, ang titingnan mo ang timugan. Tama ba? Nagkataon lang kayo mga bagay-bagay. Pangalawa na trivia. Tinatawag itong right hand. In Hebrew, mga kapatid, sabi dito, in Hebrew, when you are facing east, when you are facing east, sabi dito, the south is your right. Ayan na. Kanino yan? NDRRMC yan. Baka yung Vulcan Mayon yan. Brother Joshua. Sabi dito, when you are facing east, south is your right, and the right hand is the place of power, favor, and action. Kaya ibig sabihin, pag nakatayo ka sa east, diyan sumisikat ang araw, mga mahal kong kapatid, paglarawan lang naman yan, yung kanang kamay daw ng tao, nasa timugan. Kaya nasaan? Ang kamay ng Diyos. It represents power, favor, and action. Nasaan ulit ang kapangyarihan at pabor ng Diyos at ang action niya?
Hindi ko po yan ginawa, sinerge ko lang yan at yan ang lumitaw. Sabi dito, it represent, yung una, yung the place of heat and light, it represent the intense light, truths, and revelation. And yung pangalawa, simbolo, the right hand, in Hebrew, when facing east, south is to the right. And the right hand is the place of power, favor, and action. Kaya kapangyarihan at pabor at paggawa ng Diyos sa mga araw na ito, nasa reyna ng timugan pa rin. Nasa nobya ni Kristo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Yeah. Sa mga kasulatan daw po ng Hebreo, sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga pagtuturo, ang timog ay nagre-representa ng kanang kamay. Sapagkat kapag tumayo ka daw sa east, naroon ang iyong kamay sa kanan at nagre-representa daw ito ng kapangyarihan, pabor at action. At ang pangatlo, sabi dito, because the south was associated with light and heat, it often symbolizes a state of seeking knowledge or walking in the light of truth. So doon po sa Israel, mga kapatid, yung direction ng south, isang lugar ito na kinakatakutan ng mga tao, isang disyerto na ang mga matapang lamang ang makakaparoon, ang pwedeng dumaan doon. Pero sino man nadaraan doon, mga mahal kong kapatid, yung maglalakas ng loob na dumaan doon ay merong nasusumpungan, nakasagutan sa mga bagay na kanilang hinahanap. Hindi sa karamihan ng mga tao, hindi sa mga sentrong lugar, sa mga bayan. Kagaya ng ating Panginoong Yesus, kapag siya ay nagnanais na magkaroon ng panahon sa Ama, ang pinipili niyang lugar ay mga disyerto. At ang lugar ng mga propeta ay mga lugar ng ilang, mga kapatid. At isa sa kinikilalang ilang sa Israel, isa sa pinakailang na tinatawag na dulong bahagi ng Israel ay ang timog na bahagi. Walang tao, walang naninirahan. Pero kapag pumunta ka doon, dumaan ka doon, kagaya ng reyna ng timugan, sila daw po ay nakakasumpong ng liwanag. Sabi dito, they are walking in the south and they are walking in the lights and the truths. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat meron tayong salita niya. Amen. Meron tayong kumpas. Kung gagamitin natin yung kumpas natin, ang ituturo nito na direksyon ay ang ating Panginoong Diyos. At ang isang bahagi ng area, kapag tinignan yung compass, kung dito yung south, andun yung north. Ang north ay nagre-representa din po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang katuwang niya ay ang nobya. Siya ang norte, tayo ang south. Hindi pwedeng may norte, walang south. Kapag merong norte, merong south. Kung merong Jesus Christ, hallelujah, merong bride of Christ. At ang mga nobyang ito, hallelujah, ay makakaranas, sabi dito, ng matinding liwanag, kapahayagan, pabor ng Panginoon at kapangyarihan. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, palakpakan natin siya. Tayo lahat ay tumayo sa oras na ito, mga kapatid. At tagal nating binabasa yung The Queen of Sheba, The Queen of the South, pero salamat sa Panginoon sa ilang mga pagdadagdag sa atin. Kahit man ako kasi, siyempre, nabasa natin, The Queen of the South. Sabi ko, Lord, ano po ba ang meron sa South? Tinignan ko yung KJV Plus para makita ko kung merong kahulugan. Nag-search ako, nag-aral ako, ano pa meron sa South? At bakit ang Queen of Sheba ito ay tinawag na The Queen of the South? So mga simpleng bagay, pero nagbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman, mga kapatid,
para lalo nating ma-appreciate ang ating Panginoon. Tayo manalangin sa oras na ito. Yuko natin ng ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. Salamat sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat po sapagkat ang mga salita mo ay patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin ko lamang, Lord, na nawa ang bawat isa ay higit na magkaroon ng interes sa iyong mga salita, sa karunungan na naroon sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, ikaw lamang po ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa sa amin. May kalungkutan, may mga pag-aalala sa aking puso, sa puso marahil ang ilan sa amin. Paano pinapahalagahan ng mga kapatiran ng iyong mga salita ang gawain. Sa iyo ako nagtitiwala, dakilang Diyos. Yung mga bagay na naiisip ko, katanungan ko ay pwedeng may mga bagay akong hindi nakikita. May mga bagay na hindi ko naunawaan. Mga bagay na ikaw lamang, O Diyos, ang nakakaalam. Kung kaya't sa iyo ko po ay pinakakatiwala. Maraming katanungan, Panginoon. Pero salamat sapagkat kagaya ng aming napakinggan sa pag-aaral namin ng iyong mga salita sa gabing ito, ang lahat ng kasagutan ay nasa iyo. Nasa iyo ang lahat ng kasagutan, Panginoong Diyos, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang kailangan lamang namin, Lord, ay higit na lumapit sa iyo, pumaroon sa iyo at makipag-usap sa iyo, Panginoon. Kung nasumpungan mo ang bawat isa amin sa kakulangan ng panahon at paglalaan ng oras, muli, ipatawad niyo po sa bawat isa amin, sa mga kapatid na kulang pa sa paninindigan, mga kapatid na hindi pa gayon kahalaga ang pagpapahalaga nila sa iyong gawain. Lord, abutin niyo po sila. Tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po, Diyos, ang bawat isa amin. Sa iyo ko po sila ipinagkakatiwala, Panginoon. Ang mga kapatid na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, ang mga nasa malayo, Panginoong Diyos, ikaw nawa ang patuloy na humipo sa kanilang puso, mangusap sa kanila, at likaan ng kauhawan, ng kagutuman, ng desire, Lord, ang kanilang puso na hanapin ka. Nakagaya ng babaeng ito, ang reyna ng timugan, na nang marinig ang mga balibalita na merong isang hari sa Israel na napakarunong, ay nagkaroon siya ng interes, Panginoong Diyos, at ginawa niya ang lahat para lamang ma-meet niya ang haring si Solomon at maipahayag lahat ng gusto niyang itanong, Panginoong Diyos. At ang sabi ng kasulatan, sinagot ang lahat ng tanong sapagkat walang mahirap na katanungan na naroon kay Solomon. And Lord, greater than Solomon is here, and that is you, Lord Jesus. Ang meron kami ay ikaw, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, higit ka pa kay Solomon. Langit at lupa ang pagitan, Panginoong Diyos. You are greater than the greatest. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Kung marami mang mga pinag-aalinlanganan ng bawat isa, kung may mga bagay na pumipigil, hindrances, Lord, kung bakit tila ba napakahirap na pumaroon sa iyo, makasama ka, makausap ka. Tulungan po, O Diyos, ang bawat isa amin, na nawa magkaroon kami ng puso na kagaya ng reyna ng timugan, na isinantabi niya, Panginoon, ang lahat. Hindi niya inalintahan na kung ano man ang sasabihin ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi siya natakot na humakbang. Hindi siya natakot, Panginoong Diyos, sa magpasya na kinakailangan niyang pumaroon sa Israel, sapagkat nais niyang ma-meet ang tao na nilulukuban mo, Panginoong Diyos. At ngayon sa aming panahon, Lord, salamat sa iyong iglesia. Salamat sa mga pagtitipong ito, sapagkat narito ka. Ang iyong mga salita, ang iyong presensya ay nandito, nakagaya ng sinabi mo, Panginoon. Saan man naroon ang tatlo na nakakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo ko po itinataas ang lahat at ipinakakatiwala. Kayo na po ang bahala sa bawat isa amin. At dalangin ko po na ikaw pang patuloy na mag-ingat sa bawat isa at magpala at kumatagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan at magkaroon po nawa, O Diyos, ng kasagutan
ang lahat ng aming mga katanungan. Maraming salamat po. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things and prayers in the mighty name of you, our Lord and Savior, King Jesus Christ. Everybody says amen. Amen and amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.